Isipin nyo to na mabuti ah. Sabi mismo ni Aimee, at saka ako sa tingin ko din, even before si Aimee din, di ba madalas ko sinasabi to, nung nagpunta kami sa bahay ni BBM noon, this person cannot rule our country. Kaya nga hindi ako nag-BBM noong 2022. Bakit? Mahinang nilalang, sablay, alam mong walang alam. Tapos noong time na yon, ang bumibida-bida yung asawa niya. Alam mong yung asawa ang merong utak, tuso nga lang. Pero ang isa pang matindi dito, oy gumagalaw-galaw, ang matindi dito, alam ko na hindi niya kakayanin. Planuhin ang lahat ng bagay nito. Eto, matindi. Yan din na sinabi ni Senator Aimee. Tinanong ko kasi, Ma'am, what do you think? Ang sagot niya is, yung na mga nasa paligid. Ano iniisip ko? Yung nasa paligid, can they do it synchronize? Yung banat kay VP Sara Duterte. How come synchronize ang banat kay VP Sara Duterte? Sabihin, kung sinasabi ni Aimee Marcos na yung mga natao kasi sa paligid, nagbibida-bida, nag-e-epal-epal, bla bla bla, ganyan-ganyan. Oo, tama. Pero bakit synchronize? Parang may kumukumpas. Naiisip niya na yung naiisip ko. Kontrolado kasi yung presidente. Remember, may mga pera ito na nasa Amerika. Alam niyo na ibig ko sabihin. Posible kaya na tumahimik ka, kami nang bahalang magpatakbo, we will make sure na you will not be ousted by anyone. Kasi remember, sabi nga nila, ewan ko may mga nagsasabi sa akin. Pero noong una hindi ako solved doon sa ganyong teorya. Sabi nila, any kind of revolution, any kind of move to legally or illegally, the president will not succeed without the US authority or command. Noong una, iniisip ko paano nangyari yun? I mean, how? I mean, ganun ba katindi ang hawak ng Amerika sa Pilipinas? Ngayon ko lang nare-realize na parang ganun nga ang nangyayari. Kasi if Marcos is weak and Marcos is not in control because of whatever he is taking according to Senator Aimee, but the attack against VP Sara is synchronized. Ibig sabihin, sabay-sabay, pare-pareho, parang may direksyon, parang may kumukumpas. Therefore, sino yun? Who is the strong man o strong person na nagkokontrol sa lahat? From executive, legislative, and even the judiciary. Your guess is good as mine. AI. Baliktarin nyo na lang. Di ba? Because, in history, sila naman talaga ang laging ganyan. They would choose their leader na makokontrol nila para makontrol nila yung bansa na yun. For what reason? Eto na yung reason. Eto na yung reason. Pax Silica. Pax Silica would help the economy of America to compete. Kasi honestly, kahit i-check nyo nga sa YouTube, ang dami dyan. Mga foreigner to mga puti. Lagi nagko-compare. Train of America versus train of China. EV of America versus EV of China. Technology of America versus diba? Tandaan nyo yung mga Silicon Valley. Wala na. Taob na. Kayo mag-google, tingnan nyo sa YouTube. And feeling ko, tama si Trump bilang isang negosyante. Ano yung kanyang pananaw sa negosyo, malayo. Kasi nga, negosyante siya. And the only way para bumangon ang Amerika is this. Pax Silica. Dapat sana yung Taiwan. Kaya lang, kung kukunin naman nila yung Taiwan, they know na hindi magbaback down ng China. Papalagan China and it will be a great war
na hindi kayang tustusan ng Amerika. Bakit? They have a war right now in Iraq. So they cannot handle two wars and they cannot handle having a war against China. Alam nila yan. They cannot even lift any finger na kahit na maliit. Hirap na nga sila eh. Kaya tingnan nyo, iba na yung salita ni Trump. Laging pakikipag-coordinate, a relationship with China. Bakit biglang parang nagbago? Tapos suddenly, lumabas ang Pax Silica. So hindi na Taiwan ang target, tayo na. Bakit? Why would I spend so much time, money, doon sa Taiwan na ang hirap kontrolin, ang hirap agawin, but the Philippines, ganun lang, they can do it. Diba? Ganun katindi yan. Kaya nga makikita ninyo, synchronize ngayon ang pagbanat kay VP Sara Duterte. Bakit? Kala ko ba 2 taon lang ang kailangan para maayos yung details? Oo, pero maaaring magkulang yan kung talagang pag-uusapan na yung lahat ng details at pag-i-establish ng Pax Silica. Kailangan mo pa ng additional 1 administration. Kailangan mo pa ng additional na 6 years. Kaya talagang gagawin netong AI nila. Alam niyo na, hindi ko babanggitin ito kasi baka ma-block tayo dito sa YouTube. Ang gagawin talaga ay tuloy-tuloy lang ang kanilang pagbanat kay VP Sara Duterte. Kaya nga nakakatakot kasi, remember, itong mga to ay may history of removing leaders from other country. Legally and in illegal way. Alam nyo na ibig sabihin ng illegal way. Marami na silang tinanggal na leaders dahil tinanggal nakaupo na, nandun na, in power na. And yet, they made propaganda to the point. Di ba? Nagkataon pa, imagine niyo to. Meron silang propaganda sa buong mundo na pinaniwalaan ng buong mundo na merong bomba doon na nuclear. But eventually, after nila mapatay yung leader, mahuli yung leader, ano sabi? Wala pala. Ay, it's a prank. It was a mistake. So, ang tanong, aabot ba sa ganun ang Pilipinas to the point that they can and they will not allow VP Sara Duterte to be the next president sa ngalan ng Pax Silica? Yeah? Ayan ang tanong dyan mga kababayan. Kaya nga nakakatakot ito. Nakakatakot ito dahil aside from napakaraming negative na magagawa ito sa bayan natin. O punta na tayo doon sa mga negative na maaaring magawa nito sa Pilipinas. Ito. Dapat malaman natin magkano investment na nakasulat at garantisado. Kailangan let's demand parang transparency on this. Hindi pa pwedeng secret deal. Kasi pag secret deal, malamang may tinatago sila. Kailangan natin malaman ano ba talaga yung pakinabangan sa atin. Ilang trabaho ba talaga ang ibibigay sa Pilipino? Baka naman kukuha lang din sila sa ibang bansa. Hindi natin masasabi kasi remember, sinasabi nila mabibigyan tayo ng trabaho. Ang tanong, ilan ba ang garantisado mabibigyan ng trabaho? Magkano ang minimum o yung average salary? 'Di ba? May technology transfer pa o knowledge lang? Kasi kung knowledge lang, nonsense. 'Di ba? May mga training bang gagawin? Ilang porsyento na supplies manggagaling sa Filipino companies? Baka naman kukunin din sa China yung mga gagamitin. So, anong pakinabang natin? Pwede yan baka sabihin ninyo, bakala ko ba kalaban ng China? Hindi. Pagdating sa negosyo, ang China naman, negosyo lang. Siyempre, kung kukuha sa kanila na marami,
Bakit hindi nila ibebenta? Sino may-ari ng infrastructure pagtapos? Pero grabe, 99 years, tayo na, patay na tayo lahat. By that time, patay na tayong lahat na nag-uusap ngayon. Ang tanong, iiwan ba sa kanila yon? O baka magkakalimutan na? Kasi remember, meron ba tayong naiwan? Ang naiwan sa atin, doon sa American base, ay mga artista. Yung mga mistis at mistiso na naanak nila doon sa Clark. Yun lang ang naiwan sa atin. At saka mga sira-sira ng kagamitan. Hindi nga, isipin nyo, dapat sana, sobrang ganda na nun. Bakit naungasan pa ng BGC, ng Makati, ang Clark? Hindi kasi naiwan Kinuha rin nila. Yung mga supposedly, di ba meron dati mga grocery na mga imported. Pumunta kayo doon, mga luma na yung mga naandun. So wala rin talaga. Aside from dyan, kukuha pa sila ng maraming mga minerals, magmimina pa sila dito. Alam naman natin, nakakasira ito sa environment. Whether we like it or not, and even if we do not admit, nakakasira ito. Imagine niyo na lang sana magagamit natin sa sarili sa atin. Hindi na nga natin magagamit, tapos sisirain pa nila yung mga bundok natin. Dahil nga kailangan ito para doon sa kanilang technology kuno. Ito pa matindi. Kakailanganin mo ng malupit na tubig at malupit na kuryente. Ang tanong ko sa inyo, tayo ba ay may sapat ng tubig at kuryente? Wala. Kaya nga ang mahal sa tubig siguro, medyo, ang sabi nila narinig ko din sa tagapagsalita nila, kukuha daw sa ulan. Abay, pambira. Para palang si Marcos talaga ito, kukuha sa baha at pangiinom. Hayop yan. O kukuha daw sa ulan. Sa tingin nyo sapat yung ulan para tustusan ng lahat ng tubig na gagamitin dito? Ito'y mahigit isang city na Ganong kalaki ito. Ulan lang ang pagdidependehan nila. Isang malaking katarantaduhan yan. Isa na namang BBM yan. Anong BBM? Pambubudol. Budol-budol man. Diba? Isa pa yung kuryente. Imagine niyo na lang yung kuryente na gagamitin dyan. Sa supply ng kuryente sa Pilipinas, kulang na nga. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, sabi dito sa pagtaas ng krudo, maaring kulangin tayo sa kuryente. 'Di ba? At magkaroon ng brownout. Tapos biglang kukuha pa ito mga ito. At yung kuryente na gagamitin dito, matindi Hindi ito yung ordinary. So, posibleng magkulang ang supply ng kuryente sa Pilipinas. Pag nagkulang ang supply sa Pilipinas ng kuryente, ano mangyayari? Paldong-paldo na naman yung mga nagdi-distribute ng kuryente tulad ng Meralco. Tataas yan. Siyempre, it's a law of supply and demand. Pag konti na lang ang supply, nag-aagaw ang supply, gano'n yan. Magtataas talaga yan ng presyo. 'Di ba? Matik na yan. Ngayon pa nga lang hindi tayo dumagdag ng konsumo Tingnan ninyo. Kung kayo umaaray na sa presyo ng kuryente ngayon, lalo na pag dumating yung paksilika na yan, aaray talaga tayo dyan. Kasi, gano'n lang naman kasimple yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Kakailangan sila ng matinding kuryente dyan. Aagaw yan sa buong Pilipinas. Pag umagaw yan, ubos. Siguradong tataas ang presyo ng kuryente. So, ngayon, kung tumaas ng times 2, baka pagdating niyan, sa panahon, baka umabot pa ng times 4 yan. So, kunwari, ang konsumo, kasi ngayon, naririnig ko, konsumo lang nila, 5,000 dati, ngayon, 10,000 na. Yung iba nga, 7,000, ngayon, 14,000, 15,000 na. Abay, abangan ninyo, magiging 45,000 yung kuryente nyo in the future, kung sakasakali. Kung mangyayari at hindi nila maaayos ito. Kasi, saan ba nila kukunin yan? Alam, generator, alam naman solar lang. Hindi. Siguradong makikiagaw yan. Kaya, sabi nga nila, kung titimbangin mo yung benepisyo na
quote-unquote trabaho. Oo nga, sige nga, dumami man na may kakatrabaho, 100,000, pero ilan ang mga apektuhan ng mga Pilipino? Buong bansa. Ang matutulungan, wala pang 0.001%. Pero ilan ang mga apektadong buhay? Buong bansa. Diba? Yan ang matindi. Tapos, pag sinira pa kalikasan, matik yan sa mga karatig lugar nila, bahayan. Kasi remember, di ba, kaya nga sinasabi nila, salamat at kahit papaano yung Sierra Madre, maayos-ayos pa kasi nababangga nito yung, hindi ko alam kung papaanong paliwanag dyan, pero marami nagsasabi na, lalo na mga scientists and mga environmentalist, sinasabing dahil sa Sierra Madre, kaya napipigilan ng mga bagyo, o, di ba? At pagbaha, kahit papaano. Imagine niyo yan. Sisirain nila. Walang pagmimineral na hindi makakasira. Oo, sasabihin nila, there is such thing as legal mining. Yes, pero kasi po ako, na-experience ko po yan eh. Na-experience ko po nakita ko po yan. Naalala ninyo nung si Secretary Lopez, hinirang ni Pangulong Duterte. Sumama kami dyan. Lumibot kami, helicopter. Ipinakita niya sa amin ang mga lugar. Alam mo kung anong style nito mga environmentalist na to? Pupunta sa environmentalist, yung mga mineral company, pupunta sila doon sa barangay at magbibigay sila ng pagkain, magbibigay sila ng patubig, tapos magbibigay sila ng trabaho. Tapos sasabihin nila doon sa mga barangay doon na yan ang resulta ng pagmimina natin. Mabibigyan kayo ng trabaho, masusuplayan namin kayo ng kuryente, masusuplayan namin kayo ng tubig kasi may nagmimina dito. Yung mga barangay doon, tuwan-tuwa naman. Oh, honestly, nakausap namin eh, tuwan-tuwa sila. Pero, nung tapos na nilang minahin, kasi remember, ang environment hindi nare-replace yan. Panoorin nyo mismo yung interview na nagsabi sa bilyonaryo. Yung mga minerals, hindi nare-replace yan. Hindi tumutubo yan. Hindi yan parang halaman. Pag nawala na yan, wala na yan. Anong gagawin? Alam mo yung mga napunta namin mga lugar? Pagkatapos masira yung bundok, pagkatapos mamina lahat yung mga kayamanan doon, iniwan ng titiwangwang, sobra yung acid ng tubig. To the point, wala nang magamit yung barangay. So after mabigyan yung barangay, mabigyan kayo ng konting pagkain, mabigyan kayo ng konting kuryente, matutuwa kayo, may trabaho kayo. Pero pagtapos nung maubos na yung bundok na katabi nila, lahat sila ngayon nagsasaper. Yan ang buhay sa pagmimina. Sa simula, tagumpay. Parang kasino. Diba sa kasino, pagpunta mo sa simula, ipapanalo ka. Parang may CCTV na panalo to, bago to, may pera to, malululong to. Ipanalo natin yan sa simula. Tapos eventually, talo ka na. Ubus ang pera mo. Lahat ng naipanalo mo nung una, 10 times nang naubos ng pera mo. Ganon ang pagmimina. Parang sugal. So sa simula, mukhang kikita ka. Sa simula, mukhang may pakinabang ka. But eventually, ubus ang kalikasan. Imagine ninyo ang mangyayari doon sa kukunin ng Pax Silica after nilang kuhanin ang lahat. Kasi kukunin nila yung minerals, gagamitin nila for technology. Tapos dadalhin nila sa bansa nila, sila kikita. After nun, sira. Lilipat na naman sila. Hahanap na naman sila masisira. Ang hindi ko magets, anong pakinabang ng mga government official natin ngayon? Doon. Ayan. Diyan kasi pumapasok yung greediness. Pera-pera lang yan. Kung mapapanood nyo, maraming dokumentaryong ganyan, pelikula na ganyan. Kung paano nahuhuli yung mga gusto nilang matanggal na leader. Magdadala ng mga duffel bag, yung mga malalaking bag na dolyar-dolyar. Ibibigay doon sa magiging kakampi nila doon sa bansa para mapatalsik yung leader. Bibigyan nila ng pera talaga. Kaya yung malet-maleta, hindi sa atin nagsimula yan. Panoorin nyo sa mga documentary. Ito mga legit news, hindi to fake news. Ginagawa ito ng
Alam niyo na, yung kabaligtaran ng AI, ginagawa ito. Talaga may daladala sila, tapos babayaran nila, susuhulan nila yung mga magkukudita doon sa leader na gusto nilang patanggal. Bibigyan nila ng pera. Kaya kung sino mang leader ang nagpupush nito sa Pilipinas, sigurado ko, hindi lang maleta. Kasi mas malaking duffel bag yung military bag. Yung ganun, mas malaki yun kaysa sa isang mali-maleta. At ang laman, dolyar, hindi peso. Kaya kung sino man ang leader o government official na nagpupush nito, matik. Matik yan. Paldo. Matik yan. Masagana ang buhay. Baka nga ang kapalit niya na citizenship sa bansa nila eh. Yeah? Matik yan. Sigurado ako, yan ang mangyayari dyan. Kaya alam mo, nakakatakot to. Gagamitin. Kasi magkano lang yung, bigyan ka ng $1 billion. Magkano lang yan? Kayang-kaya nilang kitain yan. I-remember, ang pinag-usapan dito, 99 years na kukuhanan tayo ng kayamanan, itatransfer nila sa sarili nila, sa ekonomiya nila, at tuloy-tuloy na nagpuproduce ng pera sa kanila to. Remember, bakit nila gagawin ito? Kasi nga, nauunahan na sila ng China.